Huli? Ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkabilanggo ni Basilio ay madaling nabalitaan sa lalawigan. At sa ikararangal ng mga payapang mamamayan sa San Diego ay sasabihin naming dinamdam ng higit ang huli at siya na lamang halos na pag-uusapan. Ang nobelang ito ay nagbigay liwanag sa mga Pilipino tungkol sa maling pamamalakad ng mga Espanyol at nagpalakas ng kanilang determinasyon na makipaglaban. Ito rin ang nagtanggal ng mga hadlang sa paghihimagsik ni na Andres Bonifacio at ng katipunan na nagdala sa wakas sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1878. Gagawin na tayo. Bumalik na tayo sa lain. Bumalik na tayo. Wag! 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 Parang awa mo na. Nako! Napakakangal naman. Siya, tayo bumalik na kung talaga kayo. Kaya ang bumamatay sa daan ang kawawang sa Basilio at pinagbintangan ng tangkang tumakas. Saka kalamang sisipot siya ay namatay na. Ka dito! Kamukha pala sa amin! Lumayas ka dito! Diyos ko! Sarap nila'y walang mayaman, maputi, maitim. Sila ang unang maghahatol sa atin. Oo, basta ang Diyos na kanilang pinangaralan ay hindi gumagawa lamang o kasinungalingan. Sila ang unang magtatakwil sa Kanya. Ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey o NDHS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taong 2021, mayroong 8,399 na naiulat na mga kaso ng pisikal na karahasan, 1,791 sa panggagahasa at 1,505 sa mga pagkilos ng kahalayan. So, me and my ex started our relationship back then, no, September 2021. December 2021. Then, nag-last yung relationship namin for 1 year and 8 months. So, nag-end kami nung August 25, 2023. So, bali nung start ng relationship namin, okay naman kami. Siyempre, sa una lang maayos, sa una lang siya mabait. Then, after 3 months, may mga case na ng cheating. So, bali, ilang babae na rin yung naging involved sa relationship namin. So, may third party. Then, nung mga patagal, nagsistart na rin siya maging abusive sa akin physically. So, like, sinasaktan niya ako, sinasampigan niya ako, binububul niya ako. Mga ganong klaseng actions. Tapos, nitong pinaka-reason kung bakit kami naghiwalay, is nasaktan niya ako ng malala. To the point na nagkaroon ako ng pasa sa noo at duguan din ako that time. And may mga naka-witness din ng pananakit niya sa akin. Yung lola niya, kuya niya, at saka nanay niya. Kaya, pinili ko nang i-end talaga yung relationship namin kahit ayaw niya. Kasi diba may mga cheating na naganap. Hindi ako makaalis sa relasyon na yun kasi pinipilit niya akong huwag umalis. Tinatratan niya akong hahabulin niya ako at pupuntahan niya ako sa bahay ko para lang hindi kami maghiwalay. So kahit na may mga cheating na naganap, hindi pa rin ako nakatakas sa relasyon na yun. And nag-end kami August 25, 2023. Yun yung talagang duguan na talaga ako sa pananakit niya sa akin physically. Then, wala na kaming contact. Wala na kaming contact nung August 25. And after 5 days, pumunta na lang siya sa bahay. 2 a.m.
tulog ako noon, then bukas kasi yung kwarto ko, yung pintuan ng kwarto ko, and hindi rin sinasara ni mami yung main door. So, bale, natutulog ako noon, then ginising niya ako. Hindi ko alam na andun siya, hindi rin siya nagpaalam na andun siya. Nagbe-beg siya sa akin na makipagbalikan, na magbalikan kami. And hindi ako pumapayag kasi I have someone na rin that time. Tapos, nag-request siya sa akin na kung pwede daw ba niya ako halikan one last time. Hindi ako pumapayag pero pinipilit niya ako. Para lang matahan na siya at gusto ko na siyang umuwi. Pumayag ako sa gusto niya yun. Pero hindi ko talaga ginugusto sa sarili ko. Pero dahil pinipilit niya ako, nagawa namin. At nung ginagawa namin yun, nag-start na siyang hawakan ako sa mga body parts ko. At pinupush ko siya uwi kasi ayaw ko makipagtalik. Gusto niya makipagtalik sa akin, pero syempre ako, ayaw ko na talaga. Hindi ko na talaga siya mahal. Trinatan din niya ako nung madaling araw na yun na mag-iingay siya at magwawala siya sa bahay namin kung hindi ako pumayag. So, umiiyak ako nun. Nagbebeg ako sa kanya na please tama na kasi ayaw kong maabala sila mami, ayaw kong magising sila. Kaawa na din ako sa sarili ko nun kasi kailangan ko pong magmakaawa para lang itigil niya yung ginagawa niya sa akin. Buti naman na napakiusapan ko siya na umalis na siya. Umakto pa siyang susuntukin niya ako nun. Pero umiyak na lang ako para maawa siya sa akin. Alam ba ng mga magulang mo ang naging karanasan mo? Noon hindi pa nila alam. Pero nitong nalaman nila na may depression ako, na-open ko yung sa pangyayari niya. Bakit hindi mo agad nasabi sa kanila yung mga naranasan mo? Ako talaga, personally, hindi ako open sa pagkakwento sa family ko ng mga kaganapan sa relasyon namin. Kasi mas naniwala ako na everything na nangyayari sa relasyon namin is dapat sinasolve namin sa relasyon lang namin. And hindi pala sa lahat ng bagay kailangan kinikim-kim ko lang. Kaya noon, hindi ko naisipang ikwento sa kanila or sabihin sa kanila kahit ano lang yung pangyayari. Dito ko lang nasabi sa magulang ko noong nalaman nilang may depression ako. Na-open ko yung pangyayaring yun kasi may connection siya sa depression ko. Yung depression ko is caused na ng pangyayaring yun. Bukod sa mga magulang mo, may napagsabihan ka bang ibang tao tungkol sa pangyayaring yan? Yung naging boyfriend ko after yun, na ex ko na ngayon. And yung mga closest friend ko. Yun lang. Para sa panghuling tanong, ano ang mga naging paraan mo upang hindi sumuko at magpatuloy sa kabila ng naranasan mo? Sa kabila ng mga naranasan ko, mas pinili kong maging better. Like, hindi naman nagtatapos yung buhay ko dahil sa lalaking yun. And mas gusto kong i-show sa kanya na I'm really okay without him. And mas okay ako na wala siya. Yun lamang po ang aming mga katanungan. Maraming salamat sa inyong pakikiisa dito. Thank you. Tulad dito sa aming unit, nagpapawilin sila ng production yun. Hindi lang basta may examine yung pasyente. Tinutulungan din namin kung paano makabubuo, kung paano magagawin para ipagpatuloy ang buhay, kung nag-aaral man, ipagpatuloy ang pag-aaral. Binibigyan ng advice, tapos i-refer sa dapat pera ng institution o sa ibang tao na makakatulong pa sa kanya. Tulad ng psychologist, psychiatrist, at yung ibang mga community organization na ang layo na yung makatulong sa mga ganitong nakabuso. Siguro sa mga nasa pwesto sa gobyerno, sa pwesto sa may katungkulan, at sa mga media, na maipahayag yung ano nga ba yung pwede maging kapalusahan, ano ba yung mga batas na naglalayo na maprotektahan ang mga hindi na kababaihan, para malaman nga ng tao na hindi tulog yung ating batas, hindi tulog yung ating justisya. Kaya may nakalaan lagi na kaparusahan. Dito na po nagtatapos ang aming mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa amin. Salamat din po. Sa kabila ng puot at sakit na kanilang naranasan, mas pinili nilang maging matapang at magpatuloy. Dahil patuloy pa rin ang mundo sa kabila ng mga pait na dinanas. Tindig ng lakas, tinig ng tapang. Ang babaeng may boses, walang takot, walang bahid ng pag-aalin lang.